Ito na nga pala update yung motor na pinahandang natin na nakaraan. Ngayon guys, simulan natin siya. Nagkape nga muna nga pala ako bago ko simulan yung matinding galasan. What's up guys? Ngayong araw nga isisimulan ko ng kras-karasin yung motor na i-restore o pagagandahin ko. Ang hirap nga itulak dahil nga sa pagkaka-stock. Nilabas ko na nga rin pa rin gamit na nagamit ko guys para di na ako mapasok baro sa loob para kumuha ng gamit. Ito wala kasi guys, mas nakakapagod yung pabalik-balik para kumuha na ng gamit. Sinimulan ko na nga pala yung pagkakalasa at una kong tinilas tong handlebar. At sinunod ka na maglasin tong upuan. Dito ako nakala sa gilid-gilid guys kasi bilugi dalawang tornilyo. Medyo makulit lang siya na puti guys pero nakakalas ko naman. At sunod ko na nga palang kalasin itong mga flaring. Coating trivia nga lang sa motor na to guys. Alam niyo ba yung 100 isa sa pinamatibay. Isa sa pinamatibit sa gas na nagamit kong motor. Yung tipong 50 pesos lang igagas mo pero 2 araw nang gagamitin. Minsan nga yung maabot pa ng 3 araw. Pati bayan naman guys hindi ka mapapaya. Eh motor na to guys 2006 model pa pero tahimik pa yung makina niya. Sadyang napabayaan niya rin talaga. Kahit anong klase motor naman guys basta di ka marunong mag-alagay talagang masisira naman talaga. Simple yung maintenance na naman guys para tumagal yung buhay ng iyong makina. Tulad yan sa maglito motor ay alagam na sa station ay sigurado tatagal na yung makina. Balik tayo dito sa motor bago ko nga palaklasin yung tanke. Dinrain ko muna yung gasolina. Umina tarasin konting gasolina na nakarat nesting natin. Sayang panglinis din yun. Tinanday ko na nga para yung mahasakit na wire pati yung mga putres para pag binaba natin yung makina ay wala nang sagabal. At niluwag ako na rin pala yung direktoryo ng makina at nagitiri pala ako ng pansalo. Para pag hinugot yung direktoryo ay di bumalagbag yung makina. 2 tornilyo lang naman yan guys. Nakakabit sa chassis ang way. Mga way bantu bebek sabi mo to. Tatli tornilyo sa way branded 2 lang. Ito na nga nakakalas na yung makina mula sa chassis. Ang susunod lang na gagawin kakalasin ko na yung gulong na pandi ko. Unti-unti na natin nababaklas lahat ng gamit ng motor na ito guys. Makikita niyo yung mahal mga gamit. Takal pa naman ng panahon bago nabaklas to. Halos shiba kinalaw ka na at siranan din napapakinabangan. Tulad yan ang buo sa harapan pati na ipandikuran. Ganyan nyo na may tsura ng swing. Madadali pa kaya ng pintura. 2006 model ba naman guys? Bali 19 years na pala edad ng motor na ito. Halos kasing edad ko lang ba na ito? O joke lang baka maniwala kayo? Lumipat nga pala ako sa kabilang sinendahan, umiit na kasi sa ginagawan ko. At ito na nga halos nakakalas ko na lahat. Sapat na yan guys, may swear na line kinakalas ko. At ito na nga isa sa pinakamatibay sa part ng motor na ito guys, yung pinakahamay swear niya. Sa tagal nga ng panahon ay bumuo pa rin. Muntigan kong malibutan, may manibela pa nga pala. Ang hirap talaga ng tumatanda na. Buti na nga lang nakasama ka yung manibela, di na ako pinahirapan. Sigurado na nga po, ito na yung huli piyesa na natanggalin ko, yung pinakatipo. Bala ko talaga sa baltan ng buong knuckle bearing to. Ito na nga yung nag-resulta guys, matapos kong kalasin yung lahat. Isang motor lang pero napakaraming kalat. Ang problema, paano liligpitin to? Tingnan nyo naman guys, yung itsura ng pinaka-chassis halos lumang-luma na. Kaya i-redepend natin yan. Try natin ibalik sa pagkabago. Siyempre bago ang lahat, lililisat at liliyahin ko pa yan. Tingnan nyo naman yung kalawang guys. Andi kalawang talaga. Parang dumi na may kanting chassis. Tingnan nyo naman din yung itsura ng makina niya guys. Napakadumi din. O susunod na video na natin lililisan tong mga to. Napatid niya ang dumi ng engine guys. Napakakapan ng libat. Mukhang matitinding kuskusan niya yung gagawin natin dito. Engine o mapa-chassis niya. Baka nyo na lang guys yung mga gagawin natin dito para mas mapaganda to. O siya guys, magdiligpit muna ako. Salamat for today's video. Ingat! Alright.